Nung nakaraan, aking pong nais na ipaalala na ang title po ng ating mensahe, yung ating title ng ating Bible study nung nakaraan, A Gift from God Most People Ignore. Ngunit ngayon po, sa araw na ito, ang ating pong titingnan, God's timing most people ignore. Ano yung timing ng Panginoon? Totoo nga po, wala pong simula at walang katapusan ang timing ng Panginoon. Ngunit, ang timing ng Diyos na tinutukoy dito pertains to us. May kinalaman po sa timing natin. May kinalaman ito sa timing ng Diyos sa sangkatauhan. Na merong simula, merong katapusan. At alam niyo, ang timing ay napakahalaga. Naalala ko nung umuwi ako noong 1995. Busy kami noon na mangyari po after a while, siguro po after ilang araw lamang sumunod ang mother ko. Umuwi sa Pilipinas. Dumating ako ng January, pero bandang April umuwi siya, sumunod. At pagkatapos sinabi niya sa akin na nangusap ang Panginoon sa kanya at siya umuwi. Tuwan-tuwa naman ako. At kami naman noon, ni Pastora Bessie, busy kami doon sa isang kwarto na gagawin naming parlor. Yan ang kauna-unahang aircon na parlor sa Naik. At inaayos ko yung lababo. At ako ipinatawag ng mother ko, ng aking nanay. Aking mahal na inay tumawag sa akin at sabi, manalangin kami, mag-pray kami. Dahil siya raw ay naninikip ang dibdib. Kalimitan ganoon ang ginagawa niya sa akin. Nandun siya sa San Francisco nakatira. San Francisco area, yun ay Vallejo. Actually, ang lugar nila ay Vallejo. Nasa San Francisco area ng Amerika. Ako naman nasa Los Angeles. At tinatawagan niya ako pag nananakit ang dibdib niya. At meron akong oil na ibinigay sa kanya na sabi ko, Ma, itapat po ninyo sa inyong dibdib yan. Tapos mag-pray kami. Tapos maya sasabihin ko, kung masakit pa po pa, wala na. Pinagaling na ako ng Panginoon. Nag-work lagi. Ang ganong naming teamwork ng prayer. Noong oras na yun, tinawag ako. At sabi niya, nananakit ang dibdib niya, ipag-pray ko daw siya. So ipinanalangin ko siya. Sabi ko, wala na po ba ang sakit? Sabi niya, kunin mo yung gitara, tayo magpuri. So kinuha ko yung gitara, nagpuri kami dalawa. At sumusunod naman siya. At maya-maya, sabi niya sa akin, kunin mo nga itong hikaw ko. Kinuha yung hikaw, yung kwintas, tapos yung kanyang singsing. Nung pabunutin ko na, bigla siyang tumirik ang mata. Yun na ang huli. Akala ko yon, pangkaraniwang oras pa rin ang panalangin, yung katulad ng ginagawa namin noon. Na pagka pinag-pray ko siya, maya-maya lang, kumusta na po? Wala na, pinagaling na ako ni Lord. Akala ko yon. Hindi ko alam na yun na pala ang huling time niya. Kung nalalaman ko lang, hindi ko na inubos ang oras ko sa paggagawa ng aming lababo. Hindi ko na inubos ang oras ko sa pagpiprepare ng parlor. Sana nahiga na lang ako sa tabi niya, nagkwentuhan na lang kami, hanggang sa huling sandali. Kumari ko lang ibalik ang time. Alam niyo, ang time ay napakahalaga. Kung maaari lang at nalalaman mo ang mga timing ng buhay ng tao na maigsi lamang talaga, ang gagawin mo talaga pagka alam mong huli na yun, gagawin mo na ang lahat-lahat para ma-enjoy ninyo ang inyong fellowship na magkakapamilya. So, ang ating pong topic ngayon, God's timing, most people ignore. Ang timing ng Diyos sa buhay ng tao, hindi natin alam. Sabi nga po dito sa Job, chapter 14, verse 1 and 2, ay ganito po. Man that is born, sabi rito, man who is born of woman is of few days and full of trouble. Sa verse 2, he comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. Sa Tagalog po,
Ang tao na ipinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Yan yung word na yun. Kakaunti ng araw ay puno pa ng kaguluhan. Tapos sa verse 2, ang sabi po rito, siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak at nalalanta. Siya'y nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. Kaya ang Panginoon, tinutulungan tayo na mabuksan tayo na sa maiksing time at yung timing ng Panginoon, nawa mabasa natin, nawa makita natin, nawa mapahalagahan natin ang timing ng Panginoon. Kaya ba'y willing na tingnan natin ngayon, ating pag-aralang mabuti ngayon, sa Bible study natin, na makita natin na ang timing ng Panginoon, dapat tayo ay maging aware. Amen po ba tayo lahat? Amen. Okay, God bless you sa inyong pagtugon. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ihanda natin ang ating mga puso sa ating pagba-Bible study upang lubusan nating maintindihan at maunawaan natin na ang timing ng Panginoon, ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay nalalapit na. Kaya titingnan natin itong 4 na verses at iikot tayo rito. Ito sa Romans chapter 13 at titingnan natin sa verse 11 hanggang verse 14. At nawa, mabuksan ng ating spirit of understanding. Na katulad ng ating favorite verse for the year, tatandaan ninyo, Ephesians chapter 1, verse 17 to 19, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. Sa Tagalog, tatagulin ko po ito para paulit-ulit lang, para makita natin yung kahalagahan ng message na ito. Na prayer natin for the year, ito yung prayer natin na buong taon, nawa itong ating patuloy na ipanalangin. Maintindihan natin na tayo is spirit, soul, and body. Upang ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng kapahayagan sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagkatawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya. Kapangyarihang para sa ating sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas, purihin ng Panginoon sa Kanyang banal na salita. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Amen po. Praise God. At dito sa Romans 13, verse 11 hanggang verse 14. And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. Then yung word na yun, nearer than when we first believed. Our salvation is nearer than when we first believed. Okay, tuloy po natin. Verse 12. The night is far spent. The day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Sa Tagalog, bukod dito alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim ng gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat o ating isuot o ating ihanda ang mga sandata ng liwanag.
Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibugho. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Purihin ang Panginoon. Nawa, patnubayan tayo sa ating Bible study. Amen po. Ang timing ni Lord ay napakalaga. God's timing, most people ignore. Whew. Amen po. Kahit ang timing ng Panginoon, dahil siya tayo maging watchful. Yung word na knowing, sabi niya, knowing the time. Alam natin na yung timing na ito. And do this knowing the time. And now it is high time to awake out of sleep. Knowing means to make sure. Maging handa tayo. Do not dare miss knowing. Huwag nating hahayaan na ma-miss natin itong pagkaalam na ito o yung paghahanda na ito. Yung word na time means critical period. Time. Alam niyo, we can run out of time. Kuminsan, pag sinabi, minsan sa ospital, malimit mangyari, sabi niya, huli na po kayo. Huli na ang lahat. Okay. Yung too late ang time. Natapos na. Sana kung napaaga-aga kayo, nailigtas sana natin. Kung napaaga-aga kayo, naampat sana natin ang dugo. Napakahalaga ng time. Paring mamiss mo ito ng kaunting-kaunti lamang, pero napakahalaga na tayo na sa tamang time. Sabihin mo yung word na yun? Tamang time. At ang tamang time ay yung timing ni Lord, ikaw ay familiar at ikaw ay aware. Amen po. Kaya yung pong word na ito na ating tiningnan, umpisa natin sa verse 11 and 12. Okay. 11 and 12. Sabi rito ay ganito. And do this knowing the time. So ano yung knowing? Ulitin natin. Yung knowing na yun, make sure that you know it, knowing the time. That now it is high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer than when we first believed. So, ang ibig sabihin nito, mga minamahal ng Panginoon, napakaraming mga mananampalataya sa ating kapanahunan ngayon na kinakailangan magising. Itong pandemic, ito'y global. So, when it is global, it involves the whole world. Ang makapangyarihang may hawak ng globe, ng global, ng mundo, ang siyang may kapangyarihan dito. Nagigets niyo ba ako, mga minamahal ng Panginoon? So, meaning, ito'y wake-up call. Hindi lang ninyo first time na narinig sa akin yung tinatawag kong wake-up call. Ito ang time na tayo ay mga gising sa katotohanan. Magising tayo na nangangailangan tayo maging aware sa timing na ito ng Panginoon na binibigay sa atin. It is time to awake. At marami ang nag-i-slumber. Okay, slumbering. Tingnan niyo po. Itong problema ng maraming mananampalataya. Nag-i-slumber, tinatamad. Not paying attention. Okay? Not watching. Not observing. Okay? Yung slumber, mga tamadachi. Mga Hapon tamadachi. Tinatamad sa mga gawain. Nanlalamig, pinanghihinaan. Nadi-discourage. Okay? At they are not paying attention dito sa timing ng Panginoon na paulit-ulit na sinasabing nalalapit na. Kahit kung meron tayong dapat na bantayan sa ating panahon ngayon, yun ay ang timing ng Panginoon. Sabihin mo sa tabi mo, timing ng Panginoon. Amen po. Dapat tayo magising sa urgency ng sitwasyon. Sapagkat nalalapit na. Ang umakyat sa langit, kung paano siya umakyat, siya malapit nang bumalik at bumaba muli sa atin. Amen po ba tayo doon? At gusto kong ang lahat bilang pastor po ninyo, ang lahat ay maging ready. So, tingnan niyo po, sabi rito, salvation is nearer. Okay, ano ibig sabihin ng salvation is nearer? Ang ibig sabihin po niyan, yun yung nalalapit na glorious day, yun ang pinakahihintay natin. Oh, what a glorious day. Na tayo ay will be fully saved. Saan? Saved tayo sa pandemic, sa sickness, no more sickness,
no more pain, no more sorrows, no more tears, fully saved. Hindi po po yan ang nais natin. Sino po ang gusto na maranasan na yung tayo ay makaranas na ng fully saved na tayo, ma-experience natin yung plano ng Panginoon, wala ng sakit, wala ng pain, wala ng sorrows, wala ng namamatay. Maranasan natin yung pagkakataon. Sino may gusto noon? Ako? Tunay nga. Praise God. Napakabuti ni Lord. Nais niya na tayo, walang takot sa araw na yon. Nais niya tayo handa sa araw na yon. Tingnan nyo, glorious day yon. Salvation is nearer. That's the glorious day. Makikita natin si Lord face to face. And we will be fully saved, delivered from present evil world. At tayo ay perfected forever. Meaning, mape-perfect na tayo forever in the presence of the Almighty God. Wow! Yun ang parating sa atin. Pero nakikita natin na marami ay hindi nagpe-pay attention dito sa sitwasyon na ito. Marami hindi nagpe-pay attention sa timing ng Panginoon. Amen po. Kaya nag-i-slumber sila. Tignan niyo po, ulitin natin ulit. Slumbering, not paying attention, not watching, not observing. Nangyari na nito yun noon, nung kapanahonan ni Noah, nangyari na ito nung panahon ni Lot, at mga minamahal ng Panginoon. Ito nangyayari sa mga huling araw. Na mga tao, busy sila sa kanilang mga activities. Busy sa paghahanap buhay. Pero alam niyo, ang pandemic na ito, hindi lang yung sakit ang idinulot nito, kundi pati economy na apektuhan ito. At hindi natin alam kung saan ang ending nito at hindi natin alam kung makaka-recover pa tayo. At ito, preparation para ang tao ay maging sunod-sunuran kung ano yung protocol ng government. Bawal ang pagsamba, bawal ang mass gathering, bawal ang ganito, bawal ang ganon. Sabagay matagal ng ganyan nung araw pa. Bawal umihi, bawal magtapon ng basura. Marami. Pero ngayon, pag sinabing bawal, nasunod ka agad. Bawal walang face mask. Bawal walang face shield. Naalala mo ba? Meron ka ba? Dala mo ba yung face mask mo? Face shield. Okay. Hindi ka makapasok sa mall. Pag wala kang face mask, wala kang face shield. Hindi ka pwedeng maggala sa labas ng bahay mo. Wala kang face mask, wala kang face shield. Kaya matatapos ang lahat na ito. Pag nagkaroon na ng vaccine, matatapos na ang lahat ng ito. I don't really think so. Palagay ko'y matagal. Hindi ganun kadali. Yun lang vaccine. Ang tagal nilang i-produce para ma-injectionan ng lahat ng tao. At meron pa itong malalaman pa natin kung anong impact nito. Napakaraming mga medical people hesitant. Hesitant sila magpa-inject. Kaya ito ay hindi madali. Nag-guess niyo ba ako? So, meaning, pag nagtagal pa ito, ang inaatake naman ng gobyerno, taxes. So, napakarami ang mga LGU, sa naik lang, ang taas ng tax. So, pag tumataas ang tax, hindi makakaisod ang mga businesses. Hindi sila makakaisod sa kanilang nais na mangyari para sila ay makabayad ng tax. Sa income lamang nila ay hirap na sila. Tapos tataasan mo pa ang tax. Ang inaatake ay ang tax. Hindi nila pinopromote yung non-taxable income generating na makakatulong sa sangbayanan. Okay, pero economics yan. Pero wag na natin pag-usapan yan. Pero yun ang mas maganda. Kung ang tinitingnan ng gobyerno ay yung non-taxable income generating na businesses na makatutulong sa mamamayan para makasurvive ang bawat family. Pagka tumaas po yung income ng bawat tao per capita, nakikita natin dito makakabuelo ang economy. But the government is masyadong desperate. Kaya tax ang inaatake nila at nangyayari. Kaya paano makakabuelo ang economy? Kaya mga minamahal ng Panginoon, may ibang usapan na yon. Pero nais ko maunawaan ninyo na mahirap makabuelo ang economy dahil sa pamamaraan din ng tao. Ang government, ang human government, don't get me wrong, hindi ko sila pinupulaan, hindi ko sila sinisiraan, pero limitado. Limited ang kanilang alam, limited ang kanilang foresight, limited ang kanilang plano. Ang perfect government ay ang government ng Panginoong Jesucristo pag dumating ang time na yon. Di ba natatanda niyo sa Isaiah
Sabi rito, ang government ay nasa kanyang mga kamay. For unto us, a child is born, unto us, a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor. Ang counsel niya, ang thinking niya, ang kanyang approach, perfect. Siya Wonderful Counselor. Mighty God. Oh, sino pa ang tatalo dyan sa Mighty God? Everlasting Father. Bilang Father, gano'n na lamang ang pagmamahal niya sa atin at siya Prince of Peace. hindi siya yung pabago-bago. Ang kanyang mga plano magdudulot ng peace, hindi confusion sa mga tao. Ang government niya, peaceful ang mga tao. Kailan mangyayari ang lahat ng yon? Pag ang government nasa kamay na ng Panginoong Jesucristo, and it's coming. Hindi lang pinaghahandaan masyado ng mga tao yan. Maging ng mga believers. Ang mga tinatawag niya sarili ay believers, iba ang kanyang pinagkakaabalahan. Hindi yung paghahandang yon na nais ng Panginoon na paghandaan natin. Tingnan natin dito sa Matthew 24, verse 6 to 8. Okay. Matthew chapter 24, verse 6 to 8. Tingnan po natin ito at makikita natin nasaan na ang sitwasyon ng mundo ngayon. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Okay. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these, basahin natin sabay-sabay. All these are the beginning of sorrows. Okay, isa pa. All these are the beginning of sorrows. Ang lahat ng ito, sa Tagalog, tinyo. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Hirap na mga tao, pasimula pa lang. Hindi pa yan. Kaya lagi kong sinasabi, hindi pa yan. Pero kailangan makita natin na tayo, pasok na tayo sa loob nun. Kailangan makita natin na tayo, kailangan na maghanda para doon sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ang signs, anong signs na makikita natin? Earthquakes. Hindi po ba naglilindol sa iba't ibang lugar? Ang China lamang naka-experience ng earthquake, 22,000 ang namatay. At umaakyat pa at maaaring maging 50,000. Ang cyclone, yung para pong ito nga, parang tornado, napakalas, umatake sa Burma. Okay. At nag-iwan ito ng 65,000 na namatay. At maraming missing. At nearly 2 million na mga tao homeless. At kailangan nila ang pagkain. Kailangan nila ang shelter. Kailangan nila ang mga gamot. Mga minamahal ng Panginoon, papaalala ko sa inyo na ang Burma, ito po ang largest exporter ng bigas sa buong mundo. So maapektuhan nito ang pagbabalanse ng food supply. Anong resulta? Famine. Maghihirap o magmamahal ang bilhin. Siyempre, pag nag-short po ang supply ng food supply, nagkaroon ng shortage, ito ang law of supply and demand. Pag mas marami, mas mura. Pag mas kakaunti, mas mahal. Kaya pagka tig-mais, mura ang mais. Pagka tig-init, wala tayong maaning mais, mahal ang mais. Nagigets yung sinasabi ko. So, itong epekto, itong impact. Pero ang mga tao, tinitiis nila yung hirap na pero hindi nila nakikita yung timing. Alam nyo, ang sufferings o yung lesson na ito ng tayo tinuturuan ng Panginoon na yun ay pamamaraan ng Diyos. Yung suffering, pamamaraan ng Diyos. Tayo babaling sa Kanya. Pag nangyayari ang lahat ng yan, ang tao babaling sa Diyos. Pero sa halip na bumaling sa Diyos, bumabaling sa kapwa-tao. Bumabaling sa gobyerno, sa ayuda. Bumabaling kung saan-saan. Hindi sa Diyos bumabaling ang mga tao.
Pero nais ng Panginoon, sa Kanya bumaling ang mga tao. Sa Kanya magtuon ang mga tao. At hindi yan na nangyayari. Kaya tingnan ninyo, ang nangyayari, katulad ng mga sarili natin, tingnan ninyo, katulad ng mga tao, ang kanilang pamumuhay, they're trying to make a living. Na pati ministry nila napapabayaan kung sila man ay mananampalataya. Pati ministry nila, hindi sila nagiging ganun ka-active. Ang mga emotions ng tao ay nagiging out of control. Nangyari na, ang tagutom naman, hindi lang ngayon nangyari, pero tuwing mangyayari ito, ang emosyon ng tao, yung ugali ng tao ay nagiging out of control. Ang buhay ay nagiging out of control. Ang mga pamilya nagiging out of control. Umaasa sila ng relief sa gobyerno, ang tawag natin ay ayuda, hindi sa Diyos. Nag-i-get yung ba sinasabi ko? Sundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? At dahil sa lockdown, dumami daw ang mga bata. Dumami ang mga babies. Iba ang nabalingan. At hindi lang yun. Dumami ang incest. Dumami yung tatay na nire-rape yung anak. Sabi mo, kaya mga mahal ng Panginoon, kung titingnan natin, okay, sa timing na ito, problema ba, si Duterte bang may kasalanan? Kaya dumami ang mga alcoholics, kaya dumami ang mga drug addicts, kaya dumami ang mga sexually immoral na mga tatay na napapagbalingan niya ang kanyang anak dahil ang isang asawa nagtatrabaho sa abroad at naanakan niya ang kanyang anak. Nakarumal-dumal. Alam ko ang naiisa-isip ninyo. Kasalanan ba ng presidente yon? Kasalanan ba ni Duterte yon? Kasalanan ba ng gobyerno yon? O ang tao ay hindi nagpay attention sa timing ng Panginoon. Ini-ignore niya ang timing ng Panginoon. Ang pagtitiis ay bahagi ng ating kalaguan sa spiritual. Ang pagtitiis ay para ang ating spirits magkaroon ng connection sa spirit ng God. Tatandaan nyo, 1 Thessalonians 5:23, may the God of peace sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless until the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Nakikita niyo na ang nais ng Panginoon, ang unahin natin ay ang ating mga spirits. Kung meron tayong, siyempre, alam niyo pa yung mga computer, mga cellphones, ina-update. Kung meron tayong i-update, kung meron tayong i-upgrade, yun ay ating mga spirits, connect sa spirit ng God para makita natin, para yung kanyang timing, para yung kanyang mensahe, para yung kanyang wisdom dumaloy sa atin. Ang kanyang wisdom and revelation. Spirit of wisdom and revelation. Para magkaroon yung ating mga mata, spiritual na mata, mabuksan, ma-enlightened. Sabi po sa Bible, the spirit of a man is the candle of the Lord or the lamp of the Lord. Lamp or candle of the Lord. Sa King James Version, candle of the Lord. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Kaya ang spirit ng tao need to be connected with the spirit. Pagka ito po ay disconnected, minsan connected, minsan hindi, it flickers. Kukutap-kutitap lang yan. Lose connection. Kaya minsan okay, minsan hindi. Nais ng Panginoon, maibigay natin ang lahat-lahat so that we will be connected. Magkaroon tayo ng intimate relationship para tayo po mapatnubayan ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? Kaya napakahalaga yung ating New Year's message. Kung natatandaan niyo yung ating pinag-aralan sa Ephesians 1:17 hanggang 19, na magkalooban tayo ng ating Father God ng spirit of wisdom and revelation sa ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo in the knowledge of Him. Upang ang ating mga mata, ating spiritual na mga mata, mabuksan ito at ma-enlighten. Ma-enlighten lang ito if we are well connected to the Spirit of God, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. Ano pa ang pwede ko pang Father God, idadalangin ko po kayo. Father God,
nawa po, ang bawat aking binibigkas at sinasabi na ito po'y nagmumula sa iyo, nagtitiwala po ako ng salita, hindi babalik ng walang kabuluhan. Na ang bawat nakikinig, mabuksan ang mga espiritual na mata. Ang bawat nakikinig, magkaroon ng wisdom and revelation, spirit of wisdom, and ma-reveal sa lahat, Panginoon, ang greatness, ang riches of the glory of our inheritance. Ang exceeding greatness ng kanyang kapangyarihan sa amin na nananalig sa iyo according to the working of His mighty power. I pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Kaya itong suffering, itong ating daranasin, ito'y para tayo ay lalong bumaling sa Diyos, para ang ating mga spirits is well connected to God. Pag tayo ay nagkakaroon ng mga kapighatian, hindi yan sinasayang ng Diyos. Nothing is wasted. Tingnan niyo po. Pagka-suffering, ito po'y very obvious. Pagka-suffering, ito'y nararamdam mo, ramdam mo ang suffering. Ramdam mo na nagsasuffer ka, yung pain, nararamdaman mo, yung suffering, nakikita mo, pero ang purpose, hindi. During the time while you suffer, you don't know why you suffer. Katulad ni Job. During the time na nagsuffer siya, natatandaan nyo, sabi niya, napansin mo ba? Nakita-kita mga angels at nagkaroon ng komperensya sa heavenlies. Salita ko lang yung komperensya, pero nakita-kita sumingit si Satanas at nagpanggap siya na angel of light. Nalusutan niya mga anghel, hindi si Yahweh. Satanas, saan ka ba nanggagaling? Saan ka ba nanggaling? Ako'y nagpapurot pa rito. Naghahanap siya ng masisila. Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Siya'y walang katulad. Siya'y righteous. Siya'y tapat. Sabi niya, magiging ganun kaya siya kung hindi mo pinoprotektahan. You put a hedge of protection around. Pinag-iingatan mo kanyang kayamanan, pinag-iingatan mo kanyang kalusugan, pinag-iingatan mo kanyang buhay. Subukan mong pabayaan siya, tingnan mo. Binibless mo kasi siya. Kaya ka lamang niya sinasamba, pinupuri. Alam mo yung pagkakararating lamang ng mga dollar galing abroad. Ang lakas daw ng hallelujah sa simbahan. Hallelujah! Hallelujah! Pero pag kayo nadidelay, hallelujah. Mahina na. Napapansin niyo po ba yung mga kasabihan na yan? Na ang pera ay nagiging kalakasan, ang pagpapala ay nagiging kalakasan. Sabi niya, have you not made a hedge around him? Binabakuran mo siya. Around his household, kanyang pamilya, and around all that he has on every side. Pati negosyo niya, binabakuran mo. You have blessed the work of his hands, and his possession have increased in the land. But now, stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Ito sabi ng Panginoon, sumagot si Yahweh, sabi niya. And the Lord said to Satan, tinan niya, behold, all that he has in your power. Okay. All that he has is in your power. Lahat ng meron siya, nasa iyong kapangyarihan. Lahat ng mayroon siya, nasa iyong kapangyarihan. Only do not lay hands on him, on his person. Huwag mo lang siyang sasaktan. So Satan went out from the presence of the Lord. Tapos ganun nga ang ginawa niya. Inatake ang mga hayupan niya, inatake ang kanyang mga tauhan, inatake pati anak niya. Nangamatay sa isang iglap, sa isang buong maghapon. Ubus lahat kasama ang anak niya. Pero tinan niyo, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Job, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Tingnan niyo, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Hindi nagkasala. Mga minamahal ng Panginoon, ang laki ng tiwala ng Diyos sa sangkatauhan. Ang laki ng tiwala niya na hindi natin siya ipagpapalit sa kayamanan. Kaya pag pinagpapalit natin siya, tayo ang nakakaranas ng kalugihan. Tayo ang nakakaranas ng kapighatian. Tayo ang nakakaranas ng kabiguan. Dahil sa ating maling pananaw.
Hindi natin nakikita yung timing ng Panginoon, hindi natin nakikita at nami-miss natin yung God's timing. So pag na-miss natin yon, tayo ang losers. At nakita natin kung paano ang nangyayari sa buhay ni Job. Alam nyo, si Job, hindi sinabi kaninong anak, wala. Taga saan, lalo po saan yon, hindi alam. Hindi alam ang genealogy, hindi alam. Alam nyo kung bakit? Sapagkat ito ang typical na tao. Ikaw, ako ay parang si Job. Pag may nangyari sa atin ng mga pagsubok, pag may nangyari sa atin mga difficulties, pag may nangyari sa atin sufferings, hindi ibig sabihin may kasalanan ka. Yun ay paraan ng Diyos para tayo lalong bumaling sa Kanya. At hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Nakayanan ni Job at ibinalik ng Lord. Siya nagbibigay, siya ang bumabawi. Purihin si Yahweh. Hindi nagkasala si Job sa kanyang pananalita. See, a lot of people will curse God pagdating sa mga testings, pagitan ng sufferings. Patungo tayo doon ngayon. At marami tayo, yung ulan, para sa banal at para sa makasalanan, ang sikat ng araw, ang ulan, ay para sa makasalanan at para sa para sa banal at para sa makasalanan. So, yun ay para sa lahat. But we need to understand. Kailangan tayo, yung sensitive ang ating mga spirits sa timing ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba tayo doon? What is the time of the world? Ano ang timing ng buong mundo ngayon? Nakikita niyo ba yan? Nakikita natin yung signs ng buong mundo. Nakikita natin kung ang mga tao ngayon kung gaano ka-busy para sa kanyang sarili. Para sa kanyang hanap buhay. Minsan nanineglect na ang mga anak. Nakita natin yung timing ng Panginoon, yung government, kung paano ang mga approach ng government, kung paano ang approach, they are trying their best, pero still kulang, still limited ang kanyang mga pamamaraan. Why? Dahil yan ang tao. Kaya mga minamahal ng Panginoon, hindi natin malalaman kung gaano kadakila ang Diyos hanggat hindi tayo nakakaranas ng kanyang redemption, ng kanyang deliverance. Amen po ba tayo doon? Yes? Yes? Amen? Okay. Ninyo, hindi mo malalaman ang lasa ng matamis kung hindi ka nakaranas ng lasa ng mga mapapait. Hindi mo malalaman ang kagalingan ng Diyos, yung pagpapagaling ng Diyos, hanggat hindi ka nakakaranas ng karamdaman na ikaw ay hindi mo malaman kung ano ang solusyon. Hindi mo malalaman ang kapayapaan kung walang kaguluhan. Kaya there is always yung flip side of the story. Hindi mo alam ang light na enlightened kung wala kang naranasan na darkness sa iyong buhay. At lahat tayo nakaranas ng darkness bago tayo ay na-enlightened. Now, ang timing na ito ng Panginoon ay napakahalaga na mabuksan ng lahat. Sabi nga po sa Ephesians chapter 5, okay, verse 15 hanggang 18. Tingnan niyo po. Maiksi lang po ang ating Bible study ngayon, pero ako'y nagtitiwala sa Panginoon ang kanyang salita, hindi babalik ng walang kabuluhan. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Okay. Redeeming the time. Tama yung timing. Redeeming the time. Because the days are evil. Okay, tuloy natin. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. So verse 18, and do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Be filled. Nais ng Panginoon yung ating connection na yun, be filled with the Spirit. You will not be filled unless you are a recipient of the hands of God, of the move of God in your life. So ito ay napakahalagang lagi akong sinasabi yung napakahalaga. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yun ang totoo. Ito'y mahalagang bigyan natin ng attention. Itong sandaling ito, napakagandang atin itong pinapansin. Nase-sense natin. Nalalaman natin kung ano ang tama nating approach sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sa Hebrews chapter 1 verse 1, nung unang panahon, nung una, nagsalita ang Diyos.
sa atin, mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga prophets. Ngunit ngayon, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak mismo. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niya magmay-ari ng lahat ng bagay. Nagsasalita sa atin ngayon ay ang anak. At itong sinasabi sa atin ng anak sa Luke 21:28. Sabi niya, kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. So, pagka nangyayari ang paghihirap, pag nangyayari itong nangyayari sa ating kapaligiran, instead na tayo ay madismaya at mawalan ng pag-asa, tayo ay maging expectant. Ito na ang sinasabi ng Panginoon. Ito na ang palatandaan, tanda ng malapit na niyang pagbabalik. So anong dapat mong gawin? Prepare your heart to meet the Lord. Ihanda na ang mga puso sa pagharap sa Kanya. Malapit na ang katubusan. Sa English translation, tingnan niyo po. Sabi rito, now when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. So, pagka malapit na, di siyempre, expectant na ang iyong heart doon. Na-anticipate mo na wow, kaunting hirap lamang. Yung katulad ng sinasabi ni Apostle Paul na itong light affliction na dinaranas natin, okay, momentarily, sabi rito, ating pong basahin, okay? Ready? Okay, go. For our light affliction, sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian. Isa pa. Ready? Okay, go. Sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. The best is yet to come. Kaya pag nangyayari na yan, alam mo, merong plano ang Diyos na maganda kaysa sa ating akala. So hindi yan, meron ba namang bagyo na forever? Meron bang bagyo na buong taon ay yun ang bagyo? Lahat ng yan, tumatahimik, lahat ng yan, natatapos din. Lahat ng yan ay panandalian. Basahin natin muli. Sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian. Isa pa, magaan at panandali ang kapighatian. Isa pa, magaan at panandali ang kapighatian. Mas malakas pa doon. Magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Yun ang paghahanda. It is a preparation. So we will focus more. So we will turn to Him. So ang awit natin, turn your eyes. Pag na-experience natin to, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Pag nangyari na ang mga yon, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Ulitin natin. Turn your eyes upon Jesus. Yan ang awit. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace.
Sapagat itong magaan at panandalian, nakapighatian. Okay, ito'y paghahanda, inihahanda tayo para sa walang hanggan at di balirip, hindi masukat, hindi kaya nating makomprehend na kaluwalhatian na nais ng Diyos na maranasan nyo, maranasan ko at nating lahat purihin si Yahweh. Amen po. So itong mga bagay na ito na nangyayari, malapit na ang katubusan. Sa Hebrews chapter 1, verse 2, tinan niyo po. Sabi rito, Hebrews 1:2, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. So siya nagsasabi na pag dumating ito, malapit na ang katubusan ninyo. 1 Peter chapter 1, verse 5 and 6. Okay. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito kayo'y nagagalak. Sa kabila ng mga kapigat, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok. Purihin ang Panginoon. Siya ang nagbigay, siya ang babaway, siya ang magbabalik, siya ang magbibigay sa atin ng kagaanan, kapuspusan, kaluwalhatian sa ngalan ng Panginoong Hesus. 1 John chapter 2 verse 18. Okay. Mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig sa darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Sabi niyan, maraming Antikristo, lumitaw na. Kaya nalalaman nating huling oras na. Ulitin natin. Okay, ready? Okay, go. Mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. They will reject the teaching. They will reject the knowledge of God. I-reject nila ang kanilang patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po. Ang araw ay nalalapit na sa Romans 13:12. Okay. The night is far spent. The day is at hand. The day is at hand. Isa pa. The day is at hand. The day is at hand. One more time. The day of the Lord is at hand. Therefore, let us cast off works of darkness in our lives. And let us put on the armor of light. So, ito pang tinuturo ko ng Panginoon. Malapit na nating ma-meet si Lord face to face. Paano mangyayari ang lahat ng iyon? Maaring sa pagbabalik niya, o maaring malagutan tayo ng hininga, haharap tayo sa Kanya. Kahit yung mga takot mamatay, ayaw ng kaluwalhatian. Darating, alam nyo, wala bang muling pagkabuhay kung hindi ka muna namamatay. Alam nyo, pag nabuwan-banggit ako ng namamatay, marami natatakot at nabapa, Jesus, Mar-Joseph. Marami nag-iisip ng gano'n. Si Pastor masyadong morbid. Masyadong lagi na lang kamatay ng binabanggit. Opo. Walang buhay na walang hanggan, malibang mamatay. Malibang ang butil ng palay, unless a grain of wheat. Okay, John 12. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Natatandaan niya nung huling meeting natin? Pinag-compare ko pa nga yung sabing, he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Ang hating, pagkasuklam ba sa iyong buhay ang magdudulot sa iyo ng eternal life? O ang believe sa John 3:16, whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yun ang sabi po, whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So yung word na yun, believe in Him, galing sa word na pistis. Nang ibig sabihin nitong pistis is more than intellectual knowledge.
Ito ay gift of God. And most people ignore this gift. Gift ito ng Diyos sa iyo. Kaya yung iba iniisip niya, siya magaling, kaya siya ay naligtas. Pero mga minamahal ng Panginoon, ito'y bigay lang sa atin ng Diyos. Ito'y kaloob lang sa atin ng Diyos. It is a gift from God. And then most people ignore it. It is the gift of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yung pong ibig sabihin ng pistis. Ibig sabihin yun, hindi yung natural, hindi yung ikaw lang ang dahilan kaya tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin nun, yun ay gift ng Diyos sa iyo, pistis. Pistis is always a gift from God and never something that can be produced by people. In short, faith for the believer is God's divine persuasion and therefore distinct from human belief. Yung human confidence, ang nais ng Panginoon na ma-realize natin is a gift from God that most people ignore. Amen po. Kaya kung ikaw ay kabahagi ng church, kabahagi ka ng gawain, pahalagahan mo ito. Why? It is a privilege. Privilege to serve, privilege to be part of the team, privilege to be one with God. Tayo magkakasama. Amen po. Pare-parehong makasalanan. Kaya lagi kong sinasabi, ako'y makasalanan din na katulad ninyo. Pag hinanapan ninyo ako ng hinanapan ng mga pagkakamali, di hindi ka naman mabibigo. Pero ang kilalanin mo ng kilalanin ay ang tumawag sa akin at ang tumawag sa iyo. Doon ang common denominator natin. Yun ang ating common ground. Tinawag tayo ng Panginoon. Alam mo naman kung anong background mo. Let me ask you a question. Tanungin ko kayo. Alam mo ba ang background mo? Baka hindi. Alam mo ba ang background mo? So, if you know your background, alam mo, hindi ka naman karapat-dapat at ako rin. Guess niyo ako? Walang sino mong karapat-dapat. Tayo'y pinaging karapat-dapat. Tayo'y katwiran ng Diyos. Hindi tayo katwiran ng tao. Tayo'y katwiran ng Diyos. Siya na walang sala, ibinilang na makasalanan upang tayo ay makipag-isa sa Kanya at nasa ganon, tayo ay maging righteousness o maging katwiran ng Diyos sa pamamagitan niya. Purihin ang Panginoong Jesucristo. Tingnan, basahin yung lahat. Ready? Okay, go. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Upang sa Kanya, tayo ay maging katwiran ng Diyos. Upang sa pamamagitan niya, tayo ay maging katwiran ng Diyos. Galatians 2, verse 21. Sabi ng Panginoon, malinaw, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. Bakit niya kakailangan pang mamatay kung kaya pala naman nating masunod ang kautusan? Okay, basahin natin muli at linawin natin mabuti sa ating mga puso. Hindi ko pinawawalang halaga ang grace. Yung biyaya ng Diyos ay grace of God. Hindi niyo pwedeng baliwalain ang grace of God. Sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng law, kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Walang sino man sa atin makakapag-point ng finger, bakit ka ba ganyan? Ikaw ay makasalanan, ako'y hindi. Hindi tayo makakapag-point ng daliri. Kaya pag meron ganon, wala, taas ang kamay ko. Kung gawin humingi ng tawad sa Diyos, ako'y nagtitiwala, ang Diyos ay mapagpatawad. At sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi siya naparito para sa mga banal. Siya naparito para sa mga makasalanan. Upang magsisi, talikdan ng kasalanan at manumbalik sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang plano sa ating lahat. Amen po. So, yung face-to-face na yon, tenyo, haharap tayo sa Kanya at hindi na yon magtatagal ayon sa timetable nating nararamdaman ngayon, nararanasan ngayon, nakikita sa ngayon sa ating kapanahon. Sa Amos chapter 4 verse 12. Okay, Amos 4:12. Sabi dito, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel. Sapagkat aking gagawin ito sa iyo. Humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos, O Israel. Meron tayong preparation na gagawin. Meron tayong mga bagay na tatalikdan. Meron mga bagay na ating tatalikuran. At yun ay ang kasalanan at ating gawa
gawa ng kadiliman sa ating buhay. Isa pa, tinan niyo sa Matthew chapter 3, verse 3. Okay, tinan niyo. Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaias nang kanya sabihing, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sa English, tinan po natin. Okay. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Okay, maghanda. Prepare. Amen po. Mark 13, verse 34 hanggang 37. Okay. Basahin po natin. Ng buong puso, may pagpapasalamat sa Diyos. Tulad ng isang tao na umalis upang maglakbay, sa pag-alis niya sa kanyang bahay at pagkabigay ng tagubilin sa kanyang mga alipin, sa bawat isa ang kanyang gawain, ay inutusan ng tanod sa pinto na magbantay. Okay. Amen po. Kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon ng bahay. Kung sa gabi, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka sa bigla niyang pagdating, ay matagpuan niya kayong natutulog. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kaya huwag kang tutulog-tulog. Napakalaga yung lagi tayong awake. Hindi man awake, listo, alerto, sensitibo. Okay, nasa-sense natin. Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Ulitin natin yan. At ang sinasabi ko sa inyo, ang nagkasalita dito si Lord Jesus. Sabi niya, at ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Ano sabi niya? Maging handa kayo. Amen po. Watch. Maging handa kayo. One word, watch. Maging handa kayo. Kaya meron tayong aayusin sa ating mga buhay. 1 Corinthians 15 verse 34. Tingnan niyo. Sabi niya rito. 1 Corinthians 15:34. Awake to righteousness and do not sin. For some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. Awake to righteousness and do not sin. Mga minamahal ng Panginoon, hindi sabihin nun, hindi ka na magkakasala kahit kailan. Hindi naman yun na sinasabi rito. But awake to righteousness, magising ka sa katwiran. Okay? Sa Tagalogin nga natin yan. Magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip at huwag na kayong magkasala. Huwag kayong magpatuloy doon. Sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos, sinasabi ko sa inyo para sa inyong kahihiyan. Hinihiya ko kayo, yun ang sabi niya. So Ephesians 5 verse 14. Okay. Ephesians 5:14. Ito mga words of warnings. Sapagkat ang anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kahit sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay, as si Kristo ay magliliwanag sa iyo. English. Okay. Therefore, he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light, because he is the light of the world. 1 Thessalonians 5:6. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. Okay. Merong mga gawa sa darkness, merong ginagawa sa dilim. Sabi po sa Romans 13:12, nandito na tayo sa verse 12, the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light.
Amen po. Oh, therefore, 1 Thessalonians 5:6, therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, are drunk at night. Sa darkness sila. Amen. Kaya nais ng Panginoon, makawala na tayo doon sa pamumuhay sa dilim, pamumuhay sa mga secrets na kasalanan. Ito po ang mga warnings ng Panginoon sa atin. Yung mga bagay na ginagawa natin in secret. Stop it. Yung mga ginagawa mo ng lihim, hindi yan lihim, alam ng Diyos. Stop it. Sabihin mo yan, hihinto na po ako. I will stop it. Sabihin niyo yan, I will stop it. Yung ginagawa mo ng secretly, there's no secret in the eyes of God. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night. And those who get drunk, are drunk at night. Yung darkness, ipinamo mo, it's time to cast off. It's time. Romans 13:12, it is time to cast off works of darkness in our lives. And let us put on the armor of light. Yung mga ginagawa natin, alam mo naman, unacceptable. Pero gusto mo pa rin gawin para sa sarili mong pleasure, ng iyong flesh. See, ang unbeliever, body and soul, bago niya maiisip, may espiritu pala. But ang kabuuan natin, may the God of peace sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, body be preserved blameless until the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Spirit, soul, body. Hindi body and soul, and then spirit. Ang ating soul, andyan yung ating emosyon, ating mind, mind, emotion, and free will. Yun ang ating soul. Yun ang ating kaluluwa. Yun ang kabuuan ng soul ng tao. Pero kalimitan tayo led by emotion. Nararamdaman ko Hindi ko mapigil ang nararamdaman ko Lagi na yun ang katuwiran. So, nagdo-dominate sa iyo ay ang iyong soul, ang iyong emotion. Mga minamahal ng Panginoon. And then, nasa mind mo, yung mga bagay na kasalanan na gustong-gusto mo. And then you keep on thinking about it. So, pag naisip mo, mararamdaman mo. Pag naramdaman mo, isasagawa mo. Paulit-ulit kong sinasabi at ipinaliliwanag. At yun ang buong katotohanan. Mga minamahal ng Panginoon, alin ang napapagod sa iyo talaga? Ang espiritu mo o ang kaluluwa mo? Kung natatandaan nyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, come to me. You who labor and are heavy laden. Tingnan niyo po yun. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Mag-aral kayo sa akin. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for your emotions. Magkakaroon ka ng kapahingakan. Pagka tayo ay napapagal, pagka tayo napapagod, tinan nyo, ang napapagod sa atin ay ating kaluluwa. Where do we go? Tutuon tayo sa lalaki na hindi mo naman kilala at wala ka namang relationship sa kanya, hindi mo naman siya asawa. Tutuon ka ay sa babae. Hindi mo naman talaga siya asawa, hindi mo naman siya actually, ang nauuso mo yung kita-kits. Magte-text sa hindi kakilala at paparausan sila at tapos na, parang walang nangyari. Hindi alam kung taga saan, hindi alam kung sino. Minamahal ng Panginoon. So, ganyan po nangyayari ngayon. Sabi niya rito, come to me. Sa akin kayo lumapit. Come to me. All you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng kapahingahan. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart. Yung ating gentleness at saka ang kababaang loob, pag lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo, magwo-work sa atin ang kanyang mga teachings, ang kanyang mga aral na nais niyang matutunan natin. And you will find rest. Para saan? For your souls. For, tingnan niyo sa verse 30.
For my yoke is easy and my burden is light. Kaya tinan niyo yung sinasabi ni Apostle Paul nung maintindihan niya ito. Yung light, yung affliction. Okay. Sabi niya rito, yung iyong panandalian na dinaranas na yan, yung panandalian na kapighatian, light affliction, for our light affliction, for it is but for a moment, panandalian, is working as a far more exceeding and eternal weight of glory. Okay, tagalogin natin. Sapagat ang ating panandalian, okay, pa sa ating magaan at panandalian, kapigatian, okay, na dinaranas natin, okay, para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Inihanda niya tayo roon. Don't resist suffering. Don't resist the ways of the Lord in your life. Don't resist the process of God for your growth. Pag nararanasan natin yan, gusto niyan tayo magtuon sa Kanya. You turn your eyes upon Jesus and learn from Him. Oh, amen po, mga minamahal ng Panginoon. So, aalisin natin yon. Yung ginagawa ng secretly in darkness, yung mga unacceptable, na alam naman natin, unacceptable. Tigilan na ito. Amen po. Yung mga bagay na alam natin na makukos ito ng pain and suffering sa ating mga minamahal sa buhay. Alisin natin ito. Amen po. Yung mga bagay na kahiyahiya. Naranasan nyo na yan. Sino sa inyo nakaranas na mapahiya? Pakitaas ang kamay. Nakakahiya. Pag na-expose ka doon, nakakahiya. Tigilan na natin yon. Itong mga bagay na alam natin na magre-resulta ito ng mga kapigatian sa ibang tao. Alam niyo na magkukos ng matinding damage sa buhay nila. Amen po. Amen? And this is the condemnation. Sa John 3, verse 19 to 20, si Jesus ang nagsasabi nito. And this is the condemnation. Siya ang ilaw eh. I am the light of the world, sabi niya eh. Ang sumusunod sa akin, makakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, hindi nalalakad sa kadiliman. But this is the condemnation that the light has come into the world. Ang liwanag dumating na rito sa libutan, and men love darkness rather than light. Mas ginusto ang dilim kaysa liwanag. So, listen, itakwil na natin ang mga gawa sa kadiliman. Because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. Amen po. Sa Ephesians 5, 11 and 12, okay? Ready? Basahin natin. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Have no fellowship with the unfruitful works. Wala itong hindi ito nagbubunga ng mabuti, works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. So yung mga secret natin na yan, na ginagawa secretly, nang ikaw lang mag-isa, ginagawa mo sa banyo, ginagawa mo sa kwarto, ginagawa mo sa dilim, huwag na nating ituloy. Tama na, and let us prepare our hearts for the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen po. Sa 1 Thessalonians 5:7, okay? For those who sleep, okay, sleep in the night. And those who get drunk are drunk at night. Sa dilim nila ginagawa ang lahat ng iyon. Amen po. Amen? Agreed ba tayong lahat? So, dito tayo nagsimula sa verse na ito, dito rin tayo magwawakas. Ephesians chapter 1, verse 17 to 19. Dito na tayo magtatapos. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. May the Lord be blessed for the hearing of His word. Napakabuti ng Panginoon.
Nawa po, ako po'y nagtitiwala, ang salita niya ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Amen po. At nawa po, ang message na ito, ang ating pong Bible study ngayon, nawa'y tumimo sa mga puso ng bawat isa at manatili at maipamuhay. Amen po. Hallelujah.